Welcome back po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung gaano nga ba katagal masira ang mga main components ng solar. Specifically, yung mga off-grid solar na may battery. At kasama sa pag-uusapan natin ngayon ay kung paano maiwasan ang madaling pagkasira ng mga components nito. Kapag sinabing main components po, ay ito yung mga solar panel, charge controller, inverter, at battery. Magandang guide din po ito para sa mga nagbabalak mag-solar pero nag-aalangan pa, baka madali lang masira kapag nag-set up sila ng solar. So, simulan muna natin sa solar panel. Nagsimula akong mag-solar 2019 pa. Bali, nasa 4 years na akong nagso-solar. Yung unang solar panel na gamit ko ay buhay pa naman hanggang sa ngayon. Ang solar panel na ginamit ko ay yung Solar Homes na 150 watts. At hindi ko pa naman pansin ang pagbaba ng kanyang harvest. Ang sabi naman ng mga matagal nang gumagamit ay may mga umaabot din ng 15 years. Pero, ang solar panel talaga ay nakadesign to last 20 up to 25 years. Napakahabang panahon na noon. Kung may anak kang 1-year-old ngayon, gagraduate na siya ng college, buhay pa rin ang solar panel mo. Lalo na siguro kung magandang solar panel ang gagamitin mo. So, para mas tatagal ang panel natin ay kailangang alagaan ito sa pamamagitan ng paglilinis. Mas maigi din na naka-elevate ito mula sa bubong para at least ma-minimize ang init habang nakabilad ito sa araw. Siguraduhin din nating walang sanga ng kahoy na malapit sa solar panel o anumang matitigas na bagay na maaaring mahulog sa surface nito. Sa solar charge controller naman, kung maganda ang pagka-set up ng solar mo, maganda ang pagkaplano at sakto ang mga wires at breakers, yung sa unang setup ko nga ay hindi pa rin sira ang charge controller. Ang buhay ng charge controller kasi ay gaya lang ng mga appliances natin sa ating bahay. Gaya ng mga TV, ref, electric fan at iba pa. Ibig sabihin, kung maganda ang pagkaalaga sa mga yan ay tatagal yan ng mahabang panahon. Pero kung inaabuso ang paggamit ay hindi yan aabot ng kahit 1 taon. Iwasan din ang pag-install ng charge controller sa sobrang init na lugar. Ganon din ang mga inverter natin. Ang buhay nito ay parehas lang din ng sa mga appliances natin sa bahay. Mas maganda ang pagkaalaga, paggamit, at pagka-design ay mas tatagal. Kadalasan kasi sa sanhi ng pagkasira ng ating mga inverter ay kung hindi short circuit ay overloading. Yun bang 1 kilowatt lang ang inverter mo tapos sasaksakan ng mga 1,200 watts na heater? O di kaya ay malalaking freezer? Kung hindi naman ay pinagsasabay na ginagamit ang mga malalaking appliances na ang total ay sobra sa safe na limit ng inverter. Dapat kasi ay nasa 80% lang ng capacity ang dapat na gamitin sa inverter. Kunyari, yung 1 kilowatt o 1,000 watts na inverter mo, dapat nasa 800 watt lang ang maximum na isasaksak mo dyan. Yung mga 500 watts nga ay dapat nasa 300 watts lang ang maximum na ginagamit. Sa mga na-install ko, yung may mga nasisirang unit ay yung mga maliliit pa lang naman. Yung mga 500 watts na inverter na dapat ay ginagamit lang pang backup sa brownout ay sinasaksakan nila ng mga drill at rice cooker, kaya nadadali ang mga MOSFET. Pero so far, since 2019 sa awa ng Diyos ay hindi pa naman ako nasiraan ng medyo malalaking inverter. Importante lang kasi na pipili tayo ng inverter na may overload protection at tayo mismong nag-i-install dapat tama ang gagamitin nating mga protection devices para iwas sa problema. Yan din ang pinaka-sikreto ng smooth na operation ng ating mga na-installan o ng mga client natin. Ang panghuli naman ay itong battery. Mahirap man tanggapin pero sa mga naka-off-grid na gaya ko ay ito talaga ang disadvantage sa off-grid setup in terms of economical aspect ng pagsosolar. Lalo na kung naka-gel type tayo.
Sa experience ko kasi, nasa 2 years lang talaga ang lifespan nila. Ginawan ko na ito ng video last time at ipinakita ko doon na sa loob lang ng 2 years, nagka-problema na ang tatlong na-install kong off-grid na setup. Ilalagay ko na lang sa description ang link in case gusto nyong panoorin. At itong battery ng solar ay mabigat ang presyo. Tapos 2 years lang ay kailangan ng palitan. Meron akong naging client last week. Nag-DIY lang siya. 200 ang battery niya pero nasa 2 years lang din nasira na. Tapos hindi na niya masyadong na-maximize ang paggamit dahil ilaw lang at electric fan ang ginagamit araw-araw. Tapos backup din ng kanyang aquarium kapag may brownout. Ang presyo ng battery niya ay nasa 13,500. Tapos 2 years lang, kailangan na naman ulit bumili. Advantage na lang kung ang gagamitin mong battery ay lithium iron phosphate dahil tested na talaga yan na aabot ng sobra 5 years. Parang mahal siya sa simula pero kung titingnang mabuti, mas makakatipid ka pa dahil sa haba ng buhay. At isa pa, dahil sa reliability nito na pwede kang gumamit ng mas malalaking load na hindi nakukompromiso ang safety at buhay ng battery kaysa sa kung gagamit ka ng gel o yung mga lead acid batteries. Lahat ng battery naman po ay maaaring mag-retire na maaga kahit nga lithium iron phosphate man o lead acid. Importante pa din ang tamang paggamit at pag-aalaga. Maintain din ang temperature. Kung lithium, mas advantage ang maglagay ng BMS at balancer. At yung depth of discharge o DOD ay malaki ang epekto niyan sa battery. Dapat nasusunod ang at least 50% na DOD sa lead acid batteries at dapat nasusunod din ang 80% DOD sa mga lithium batteries. Mas mababa kasi ang DOD o percent DOD ng battery na sinusunod mo, mas tumatagal ang buhay ng battery mo. So sana may naitulong itong video sa pag-decide mo sa pagplano ng iyong solar. Paki-like at share naman po nitong video para marami pa tayong matulungang gusto ding mag-solar. Salamat po at ingat tayong lahat.